Good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana'y okay lang tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Makabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning pagkagising natin, mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Maganda kasi makabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakapi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kakaiwa pa na po galing silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelrebe TV, kung saan makabayan, pag-uusapan ho natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Well, of course mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating makabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Hi! Okay mga kabayan, pag-uusapan natin yung nag-viral kanina na may nangyari doon sa Greenbelt 5 sa Paul Smith Store mga kabayan. Kasi meron pong umiksena at talagang nag-viral kaagad kahit mga 1 hour pa po ang pag-upload niya mga kabayan, talagang nag-viral yun. Kasi ano po, instead po na matuwa yung mga viewers mga kabayan or yung nakapanood po sa vlog na yon or sa video na yon, instead na patuwa, iba ang kanilang impressions mga kabayan. Mukha yata ditong nayabangan at saka alam nyo po, nadawi dito ang pangalan ng anak ni Manong Chavit Singson, si Congresswoman Rachel Singson mga kabayan. So kung ano ang nangyari at bakit nadawit po ang pangalan ni Rachel Singson or Congresswoman Rachel Singson, pag-usapan natin yan mamaya kasi hindi talaga maganda mga kabayan at sa kinoy dito ng mamayang Pilipino. At pag-uusapan rin natin yung inilabas na desisyon ng Ombudsman na pinatawan po ng preventive suspension yung opisyalis doon sa Department of Agriculture at saka ng FTI mga kabayan. Suspendido na po yung mga opisyal doon kasi alam nyo, naalala nyo ba yung nakaroon dito ng hearing doon sa sa Congress, yung tungkol po sa pagbili ng Department of Agriculture doon sa Bonina Multipurpose Cooperative mga kabayan na merong overpricing po. Not actually an overprice pero merong tungpats mga kabayan. That is alleged tungpats at saka talagang na-involve ito yung pangalan po ng mga ilang opisyales dyan sa Department of Agriculture. Ngayon, insert rin natin si Hitad mga kabayan kasi alam nyo naman po, medyo iniba kasi niya yung istorya doon at talagang siniraan niya dito si PBBM at saka si FL Lisa Arenita Marcos mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan at pag-usapan rin natin si Poca Loca Vega. Naalala ba natin mga kabayan? Kasi asal pa ho doon sa desisyon na nagkaroon sa dito ng persona non grata doon sa Jensan, kinasuhan na rin mga kabayan. Naalala ba natin si Poca Loca, yung ginamit po yung kanta natin na Ama Namin, ni-remix nila at saka yung Ustia mga kabayan, 'di ba ginawa niya ng food review. Kaya pag-usapan natin yan mamaya. At lalong-lalo na, sino ba dito ang gumagamit po ng credit card? Kasi kailangan nyo po itong mapanood mga kabayan kasi hindi natin alam, ito ay paalala, baka iba na po ang gumagamit ng inyong mga credit cards, okay? At saka marami pang iba. Alam nyo na po si Sir Ivan, palagi dito meron dalang bawang ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But before tayo mag-start po, syempre as usual, welcome muna natin ating mga religious groups na lagi pong nakantabay sa ating mga ibinabalita. Nandyan kasama natin ang INC or Iglesia ni Cristo. Kasama rin natin mga kabayan ang Hope of God Church, Hong Kong Bohol Care Group. Kasama rin natin ang mga membro ng Sovereign God Christian Church na pinangunahan ni Pastora Rebecca Militar Ulayao. Nandyan rin po kasama natin ang House of Young Builders Ministry Church International na pinangunahan ni Pastor Alexander Aquino. Hi to all the members of Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS. Nandyan rin po kasama natin ang Rotary Club of Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines. Also, kasama rin natin ang Iglesia Filipina Independiente or IFI and hi of course sa ating mga kabayan na mga Muslim brothers and sisters. Assalamualaikum po. Of course, isa rin natin. Saka welcome natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalanggan natin ng mga Marcos Loyalists.
And of course, siyempre, nandyan rin po kasama natin ang mga DDS all over the world. How are you today mga kabayan? Lalong-lalo na maraming salamat po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito na Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat rin sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating advertisements. Thank you so much. At saka welcome nga pala sa ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Sa mga kabayan, bago tayo pumunta doon sa mga mait na mga balita, dito muna tayo sa issue kay Puka Loca Vega. Kasi meron ng good news mga kabayan, kinasuhan na siya dito na isang grupo or isang religious groups na nagangalan po na Philippines for Jesus Movement. And that is good news. So for more details, let's watch this. Formal nang kinasuhan ang kontrobersyal na drag queen na si Pura Loca Vega dahil sa umano'y nakaka-insulto nitong performance bilang itim na Nazareno at paggamit pa sa kakaibang bersyon ng dasal na Ama Namin. Sinampahan kaninang umaga ng grupong Philippine Jesus Movement si Pura Loca Vega o Amadeus Fernando Pagente sa tunay na buhay ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o pagbabawal sa mga indecent shows o malalaswang mga palabas sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon pa sa grupo, mahalaga umanong panagutin si Pura Loca Vega sa kanya umanong paglapastangan sa Diyos upang hindi pamarisan ng iba. Mahalaga po yan dahil hindi lamang ito ay patungkol sa aming katapatan sa pananampalataya sa Panginoong Diyos na iniinsulto at nilalapastangan. Napakahalaga po yan na manindigan tayo. Lahat naman tayo ay nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya dapat manindigan tayo kung ano ang dapat nating tinatawag na ipadama sa naglapastangan sa ating dakilang Diyos. Sapagkat pag pinalampas natin yan, marami pang mga susunod. Sa kopya ng demanda ng Philippine Jesus Movement, iginiit nila na ang portrayal ni Pura Loca Vega bilang itim na Nazareno habang kinakanta ang rock and roll rendition ng Ama Namin sa isang bar kung saan nagsagawa pa ng pagkain ng sacramental bread o ostia ay nagdulot umano na matinding pagkabalisa at maituturing na pambabastos sa mga Kristiyano. Nanindigan rin sila na hindi katanggap-tanggap sa kahit sino na bastusin ng Diyos na sinasampalatayan nila, lalo na mula sa isang individual na humihingi ng pagtanggap sa lipunan. Kami po on record, ang Philippines for Jesus Movement, kasama na po ang Philippine Council of Evangelical Churches. Wala ho kaming condemnation sa sinumang ganyang uri ng katauhan. Ginagalang po namin sila. At sa marami mga churches ng aming samahan, marami rin pong ganyang tao na nag-attend. Wala silang naririnig na pagkutya mula sa amin at paglapastangan sa kanilang mga katauhan at karapatan. Nauna nang naglabas ang Sangguniang Bayan ng Florida Blanca na resolusyon na ikinukundina ang ginawa ni Pura Loca Vega at nagdeklara sa drag queen bilang persona non grata. Idiniklara na ring persona non grata si Pura Loca Vega sa General Santos City. Samantala, sa kanyang breaking may silence post, inulit ni Pura na hindi talaga niya intensyon na manlibak at iginiit na lahat umano ng tao ay may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon. Karapatan niya daw mga kabayan kasi sabi niya art daw ang kanyang ginawa. Well, karapatan rin namin dito na ipakulong siya mga kabayan. At least good job ang ginawa dito ng Philippines Jesus Movement kasi alam niyo kabayan, ang CBCP mukhang walang ginawa po dito na hakbang. Napansin ba natin na nahimik po yung CBCP mga kabayan dahil ba isang kakamping si Puka Loca Vega? Or baka kalyado lang mga kabayan. Diba alam mo natin itong CBCP, very selective talaga eh. Pero sana, dapat alam nyo, dapat nga yung CBCP dito ang maunguna. Pero mas naunahan pa sila dito sa Philippines Jesus Movement mga kabayan. 4 lang po at yan po ang karapat-dapat na mangyari sa kanya mga kabayan. Bagay po talaga yan sa kanya para hindi na po pamarisan. Pero alam nyo po, may ginagawa pa rin hanggang ngayon itong si Puka Loca Vega mga kabayan. Parang hindi yata takot. Pero alam nyo, matutuwa ho kami
kami kapag makikita na namin si Puka Loca Vega na nandyan na po sa rehas mga kabayan, Himas Rehas. Ngayon, pag-uusapan rin ho natin, ito yung tungkol po sa inilabas na desisyon ng Ombudsman kung saan pinatawan na po dito ng preventive suspension yung mga opisyal na sangkot doon po sa Department of Agriculture at saka ng FTI mga kabayan, doon po sa pag-purchase nila ng onion doon sa Bonina Multipurpose. At bago tayo magbitaw po ng ating opinion at saka analysis sa nangyayari mga kabayan at bago rin natin ididibang si Hitad, ipapakita ko muna sa inyo yung buong detalye. So for more details, let's watch this. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated dahil sa umunoy anomalya sa pagbili ng sibuyas para sa Kadiwa stores. Batay sa records ng Ombudsman, sinuspinde ang mga ito habang iniimbestigahan sa mga reklamong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service na may parusang pagkakatanggal sa pwesto. Nagugat ito sa umano'y anomalya sa pagbili ng 8,845 bags ng sibuyas para sa Kadiwa stores mula sa Bonena Multipurpose Cooperative. Ayon sa Ombudsman, walang naging panuntunan sa pagpili ng kooperatibang magsusupply ng sibuyas at questionable rin ang 50% na advance payment na ibinigay ng DA. Kaduda-duda rin umano ang deliveries ng sibuyas na ginawa ng kooperatiba. Tatagal ang suspensyon habang sinasagawa ang investigasyon pero hindi dapat itong lumagpas ng 6 na buwan. Dapat hindi lang po suspension mga kabayan or di ba sabi niya baka aabot dito sa pagkakatanggal nila sa pwesto. Dapat hindi lang po tanggal sa pwesto kundi talagang makulong mga kabayan para hindi na po pamarisan yan. Kasi alam niyo po, totoo naman talaga na wala pong perfecto na gobyerno. Meron talagang mga korap dyan sa gobyerno natin mga kabayan. At saka ang problema dito, alam niyo po, madadawit dito yung pangalan po ni PBM. Nakita na nga natin doon sa vlog po ni Maharlika, dinadawit na naman dito yung pangalan po ni PBM at saka ni FL Lisa. But before that mga kabayan, siyempre tungkol po sa issue na to, nag-purchase kasi yung Department of Agriculture at saka yung FTI doon po sa Bonina Multipurpose Cooperative worth 140 million po na sibuyas. Pero per kilo mga kabayan, 537 po. Take note, 537 po pesos per kilo yung onions doon. Ngayon, ibinenta nila ito doon sa Kadiwa stores ng 170 pesos lang. At lumalabas dito na parang merong patong daw, merong tungpats, itong taga Bonina, at syempre yung patong na yung makabayan, ibibigay ho doon kung sino mang involved doon sa proyekto na yon. Ganyan po ang kalakalan makabayan between po sa mga supplier at saka sa government officials. Kasi alam nyo makabayan, kung hindi nyo naitatanong, si Sir Ivan ay isa pong supplier. Nagtatrabaho ako dyan sa Cebu City noon makabayan bilang supplier at saka pinag-supply namin ay yung gobyerno. So alam na alam po ni Sir Ivan yung mga laruan dyan, lalong-lalo na yung mga meron ng tungpats mga kabayan. So kami na po yung nagbibigay doon sa mga government officials. So alam na alam ho yan ni Sir Ivan. Ngayon, ang vlog po ni Hitad mga kabayan, idinawit na naman dito yung pangalan po ni PBM. At alam nyo ba, alam ko sa mga viewers ito ni Hitad ay hindi po nagsisinungaling si Sir Ivan. Kasi kitang-kita ko mga kabayan. Ngayon, ang balita na daw to tungkol dito sa desisyon po ng Ombudsman, nilabas na nakaroon dito ng preventive suspension po yung mga opisyalis dyan sa DA at saka ng FTI. Ibinalita na daw ito doon sa mga news outlet mga kabayan. Yes, ito yan, ibinalita po sa news outlet at saka sabi kasi ni Hitan mga kabayan, mukha daw tinanggal na daw sa tinanggal na daw sa SME9 News, tinanggal na daw sa PTV or sa iba pa mga news outlet mga kabayan. That is fake news. Bakit sinabi ho yan ni Hitad na tinanggal na? Kasi gusto niyang ipalabas mga kabayan, parang ipilabas na doon sa kanyang vlog na natakot po yung itong mga news media kasi nga, siyempre, ma-involve na naman dito yung pangalan po ng Department of Agriculture. Sino ba dyan yung sekretary makabayan? Di ba si PBM? Gusto niya ipalabas sa kanyang vlog na natatakot dito yung mga media outlet sa gobyerno natin. That is fake news mga kabayan. Hindi po tinanggal ng mga news outlet natin dyan sa Pilipinas ang kanilang balita. At bakit na lang po tatanggalin nila? Na balita na nila mga kabayan, hindi na po yan tatanggalin. Bakit? Kasi siyempre, dyan po
po, hanap buhay ho yan ng mga journalist, ng mga writer, at saka ng mga reporter. Diyan po sila nakakapera, mga kabayan. Sa kanilang mga headlines, lalong-lalo na pag mainit talaga ng mga issue at saka mag-viral, diyan po kumikita yung mga reporter natin, yung mga reporter nila, yung mga journalist, mga news, mga writers po na mga news outlet. Bakit naman nila tatanggalin, mga kabayan? So dito, nagsisinungaling po itong si Tad, tinanggal daw. Tingnan nyo, di ba? Nandiyan po sa SMNI, meron pang balita dyan sa ABS-CBN, at saka marami pang iba, mga kabayan. Nakita ko rin doon sa GMA, sa Manila Bulletin, sa CNN, at saka before pa nag-vlog si Sir Ivan, tiningnan ko talaga, mga kabayan, nandun pa po yung balita na yan. So fake news po dyan, si Tad, hindi po tinanggal. Ngayon, ang nakakatawa, mga kabayan, ayon kasi ni Hitad, na sabi niya, imposible daw na hindi alam ito ng Secretary ng Department ng Agriculture. Siyempre, si PBBM po, yung Secretary, mga kabayan, sabi niya, hindi daw gagalaw yung mga opisyalis dyan kung walang basbas daw ni PBBM. Pero doon kasi sa live niya, mga kabayan, may nagtanong doon, sure ba daw, sure ka madam na walang na may basbas na ito kay PBBM? Abay, biglang iniba niya, mga kabayan. Sabi niya, or ipagpalagay natin, biglang lumiko. Sabi niya, or ipagpalagay natin na na walang alam dito yung pangulo niyo. Sabi niya, pangulo niyo daw, biglang liko agad. Abay, natakot. Biglang lumiko si Hitad kasi alam niyo, kabayan, sa ginagawa po ni Hitad, sana lang wag niya idawit kaagad yung pangulo natin si PBBM at saka si F. Elisa. Tungkol naman kay F. Elisa, mga kabayan, sabi niya dahil nakasama daw si Martin Araneta, dahil kasama sa picture, abay kasama lang sa picture, mga kabayan, guilty na kaagad at saka smuggler na kaagad, di ba? Let's say kung ikaw po meron kang kasama sa picture na isang drug lord o isang smuggler na kasama mo lang sa picture, mga kabayan, ang ibig sabihin, drug lord ka na. Ang ibig sabihin, smuggler ka na. Ganon kasi ang pag-vlog ni Maharlika, mga kabayan. Lagi niyang idinadawit dito si FL at saka si PBM dahil lang sa picture daw. At alam niyo ba, mga kabayan, merong post po si Hita doon sa kanyang Facebook kung saan ipinakita niya doon kung gaano nakalaki ngayon ang kanyang views sa July. Doon sa month of July, mga kabayan, umabot po ng 4.7. Abay, proud na proud pa. Alam niyo, mga kabayan, ang pinaka-easy po na content, yung paninira. Yung ginagawa ngayon ni Hitad, ginagawa ngayon ni Kaloy Roy at saka ng iba, yung mga negative po na mga balita, mga kabayan, yung mga paninira, yan po ay malakas talaga na mga content. Very easy lang ho yan. Ang pinakamahirap po talaga na ibalita, mga kabayan, yung mga good news. Honestly. Kasi karamihan kasi sa mga Pilipino ay mahilig po doon sa mga marites na mga balita, mga kabayan, sa mga paninira, kaya dinudumog lagi itong si Maharlika. So bago tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, siyempre shoutout muna natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-i-skip ng ating advertisement. Nandyan po kasama natin si Mama Recres Hernandez. Hi to Mama Iti Baisa. Nandyan rin po kasama natin si Raul Balyarta, Rain Valdez, Jeline Quezon. Hi to Milagros Derilo, Marian Shuko, BMC Kids Be Well, Teresa Peruna. Shoutout natin si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, at kay Julian Hasmen. Hi to Marcel Pambuina. Shoutout natin si CJ Balarasa na nandyan sa Calbayog City, Samar. Hi to Ninita Floro, Estrella Centino, Leonie Cortez, Mere Umura, Rosa Gonzaga, Berhilio Fajardo, Pots Estelia, Bella Chu, Iba Ponsalan, nandyan rin po si Maria Midasiplon, Sally Buenavides, dito lang sa Pinas, Aurora David, Maria Cristina Manimbao, and hi to Ma'am Teresita Kainglet and Benjamin Maypay. Okay, mga kabayan, so dito na tayo sa nangyayari po doon sa Greenbelt 5 sa Paul Smith Store, mga kabayan. Pero bago tayo magbitaw po ng ating opinion at saka analysis, ipapakita ko muna sa inyo yung video, mga kabayan, at saka kayo po ang mag-judge dito. So for more details, let's watch this. Nagkamali siya ng text eh. Next year, Boss BC. Boss Miguel, ha? Next year tayo, ha? O, ma'am, next year tayo birthday, ha? Oh, happy birthday. Birthday ko, pero next year. O, halika, babayaran mo to. Yung Boss BC, mamimili na kami ng konti, ha? Pang shopping lang. Tama, oh. Sukat mo. Ano total? Sa akin? 359. Ha? 300,000. 359?
Ilan mo, 359? Eh, baka wala tayo, abutin yan. Patingin mo. Tignan ko lang, baka wala akong dalang pera. Ako, pagkalin mo na yung sa akin. Oh my God! Baka wala tayong dalang pera. Teka. Meron mo pala. Magkano, miss? Bakit ang dami? 359. Oo. Sabay sa akin dito. Bawasan mo. 3 something. Yung yan. Baka magpipigtan na naman na isang ganyan, ha? Bakit na eh? Ako hindi ako kumuha. Okay lang. Oh, bibigyan mo ba ng discount doon? Huwag na, no? Huwag na. Basta si Boss Busy. Basta si Boss Busy, walang discount. Kasi may motto kami. Ano yung motto natin? Bawal mag-evade. Okay na, okay. Wala na akong utang. Dati ba yan? Yes po. O, lahat na yan, ha? Ay, hindi pa. Ay, sir, yung white room dito pala sa Hindi akin yan. Hey, sir. O, sa kanya, o. Kasi hindi ako mabuhay. Hindi ka pala po. Akin, 1, 2, 3, 4, 5. Medyo nagdidibati po kami. Una? Mga bilangan. 7 minus 100. Ano lang, 23? Kukuha ka ng 23. Nagpa-patronize lang po tayo ng mga 100 para 23 na mga store ni 100 Boss pesos. Busy. Boss Benjan. Kaya pilikin po natin lahat ng tindahan ni Boss Benjan. Thank you. Siyempre. Marami po yan, ha? Marami. 7 to 7. Wala na 100 pesos. Sarado ka, ha? Nakapila, ha? Parang ako mag-drive. Sino ba mag-drive? Wala, kita mo. Si Kong Racer Season na mag-drive, ha? Pero siyempre, bodyguard tayo, eh. Yun, Bodyguard tayo, eh. Di ba? Kaya, bigyan mo yung mga ano, bigyan mo yung mga kwarta. O, bigyan mo. Bigyan mo yung kwarta. O, ha? O, dala yung 2,000. Okay mga kaabayan, may napansin ba kayo sa video kung bakit kinuyog ho yan? Ngayon, yan pong lalaki na nakikita nyo na may hawak po na maraming pera mga kabayan, bandol-bandol po. Siya po, siyempre kanilang pera naman yan, walang problema naman yan. Pero ang problema kasi dito, yung kanyang karakter, ang kanyang pag-asa mga kabayan, parang sa tingin natin na may pagkahambog talaga. Napansin ba natin yan? Di ba yung mga totoong mga, mga kabayan, yung mga totoong mga mayayaman na mga tao, di ba low profile lang ho sila? Hindi nyo nakikita po na naghawak ng maraming pera, kung magsha-shopping ho yan, ay talagang credit card ginagamit or yung bank cards, di ba? Hindi po yan gumagamit ng maraming pera mga kabayan. Napansin ba natin? Like for example, sila si Elon Musk, di ba? Kapag sila magsha-shopping, iba yung tao pinapabili ng mga kabayan. Ngayon, babalik tayo dito. Bakit nga pala hindi gumamit ito ng pera, ng card mga kabayan or bank card or credit card? Gusto niya pera. Kasi ayun po doon sa aking nabasa. Ito ay nabasa ko lang to sa mga comment doon sa mga netizen kasi nga kinuyog mga kabayan. Sabi nila para daw walang paper trail, which means para hindi po ito matrace mga kabayan. Kasi hindi natin alam kung saan galing po yung pera na yan. Alam naman natin, siyempre mainit po sa mata ng tao kasi nga mga kabayan, isa rin po sa rason kung bakit kinuyog po yan mga kabayan dahil po, tingnan nyo, worth 359,000 ang isang shopping na mga kabayan. 359,000. Ganun na po ka-easy nila. Siyempre, winawaldas ang ng pera makabayan. Even though pera naman nila yan, pero alam nyo po, sana kabayan na marami po tayo mga kabayan dyan sa Pilipinas na halos mahirapan po maka-afford kahit 2 kainan lang po makabayan. Naisip ba natin yan? Di ba? Marami po tayo mga kabayan dyan na talagang kailangan po ng tulong. Pero tingnan nyo dito, in just one shopping lang, 359,000. Just like that. Parang tinatapon na niya yung pera mga kabayan. Isa na ipinantulong na niya ho yun. Di ba? Marami ito mga kabayan na kailangan po ng tulong mga kabayan. Kaya ho yan kinuyog. So like for example, dito po sa mga comment na mga kabayan natin, sabi dito ni Despierta mga kabayan, wow! Humility at its finest. Sakit sa tinga bro. Lalo na sa aming naghihirap kumayod at taxpayers na ninanakawan lang ng korap na gobyerno, panalo ka. I won't say
Okay, sana all. Dahil marami na kayong ganyan. Sabi pa nito ng netizen na makabayan, siya ba ang mayaman o si Chabet? Di ba sabit lang siya? Yes, totoo yan makabayan. Siyempre si Chabet, billionaires ho yan. Pero siya, I don't think so. Baka pera yun ni Chabet makabayan kasi hindi natin alam kung ano po ang kanyang negosyo ayon po sa mga netizens. Kasi pati nga sila mga netizens, hindi nila alam kung ano po, saan galing po ang kanyang pera. Kaya siguro, cash po ang kanyang ginagamit. Pag-purchase po o yung pagbili ho nila ng mga gamit dyan sa Paul Smith mga kabayan para walang paper trail. Iwas ho yan at alam ho natin yan. So dito pa sa mga comment po ng ibang mga kababayan natin, sabi nila, gusto ko sabihin sana, hayaan sila, pera nila yan. Pero nakakainis lang yung pinapakita nilang pag-uugali. Tapos ganitong mga klaseng tao ang nasa posisyon at may mataas na estado sa lipunan. Ibang-iba pag ang yaman nasa puso ng tao. Meron nga tayong kasabihan mga kababayan that money can't buy class, money can't buy character. Totoo naman talaga mga kababayan. Kasi alam nyo, ang totoong mayaman, hilomon lang niya mga kababayan. Laylo lang ho yan. At saka, wala lang, simple lang manamit. At saka, hindi natin alam na marami palang pera. At saka, alam nyo mga kababayan, hindi natin alam na sila po'y maraming pera. Ganun po ang totoong mayayaman. Unlike dito sa ipinakita po na Kinoyog, kasi sobrang hambog mga kababayan. Diba? Anyways, pera naman nila yan, saka karapatan nila yan. Pero sana po, wag ganyan na pag-uugali ba? Kaya siya kinuyog ngayon. Ngayon mga kababayan, i-shoutout rin natin, nandyan kasama natin si Stephanie Castrello, Salvacion de la Cruz, nandyan rin po kasama natin si Army Lagaso, Rose Gidocos Guevara, Divine at Franz Galang na nandyan sa Rizal. Greetings come from Mama Banji. Hi to Maria Olivia Dulawan. Hi to Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental. And hi to Lito Bungalan. Also sa Bungalan family na nandyan sa Kopang, Muntinlupa City. At saka shoutout rin natin si Erwin Sunurin and Helen Cabayao and Biyahe ni AJ TV. So dito tayo mga kababayan, sa ibig ko sabihin kung saan kailangan yung malaman ito tungkol sa mga credit cards kasi meron pong tirador ng credit cards mga kababayan. So bantay-bantay ho tayo. So for more details, let's watch this. Arestado ng mga pulis ang isang babae na modus mamitik at gumamit ng mga nakaw na credit card sa Quezon City. Para hindi matugis ang suspect, iba-iba pa raw ng pangalan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa loob mismo ng isang ospital sa Quezon City, inaresto ng mga pulis ang babaeng ito na kinilalang si Cherry Tan. Matagal nang pinaghahanap ng mga pulis si Tan na nahaharap sa 3 kaso ng theft. Modus daw ng suspect na gumamit ng mga nakaw na credit card at balak pa sanang mambiktima ng madakip ng mga pulis. Namataan na naman doon sa isang establishmento ng gobyerno na kung saan ay yung previous ng nabiktima ay nakita nga siya at kagad na naitimbre sa atin. Kagad kumilos ang ating mga operatiba at hinuli na nga natin itong nasabing suspect. Halos 10 taon na rin daw ginagawa ni Tan ng illegal na gawain. Pahirapan siyang mahuli dahil iba't ibang pangalan ang ginagamit niya sa kanyang pagnanakaw. Ang modus ng suspect, pumunta sa mga opisinang may maluwag na seguridad para makapambiktima. Kapag ito po ay nakapasok na sa loob ay nagmamatsyag at kapag nakakita na nga nung pagkakataon na makuha yung gamit ng kanyang target ay kaagad na sumasalisi. May mga cases na may mga ginamit ito na credit cards, unauthorized na paggamit at nakakapamili nga ng mga mamahaling gamit. Dati na ring nakulong ang suspect dahil din sa pagnanakaw sa Maynila noong 2013. Itinanggi naman ng suspect ang paratang. Totoo po bang ginagawa ninyo yun, ma'am? Nagnanakaw daw po kayo? Hindi. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na kaso kabilang ang paglabag sa Access Devices Regulation Act at using of fictitious name sa ilalim ng Revised Penal Code. Okay mga kababayan, insert na rin natin po yung issue ngayon ni Vice Ganda versus sa MTRCB. Ngayon, meron pong vlog itong isang attorney kung saan ito po ang posibleng magiging hatol po ni Vice Ganda. So for more details, let's watch this. So, kailangan talaga sagutin ng isang show yan yung notice ng MTRCB kasi kung hindi, posible yan. Kung hindi nila ma-explain ng maayos yan, pwedeng masuspend ang show or kung hindi man masuspend, pwedeng ma-terminate and otherwise, may criminal aspect pa yan. Pwedeng may kung sinong maging liable, may kulong pa yan na 3 months hanggang 1 year plus may fine pa na
up to 100,000 pesos na as a penalty sa mga indecent and immoral show na nangyari, lalo na sa isang noontime show. One of the power ng MTRCB is pwede nila i-delete certain portion. Kasi ang MTRCB may tinatawag na standard. Yung standard na ginagamit nila, yung tinatawag na Contemporary Filipino Culture Standard. Yun ang usually na ginagamit na standard ng MTRCB. I-check nila kung if it is yung mga eksena, lalo na pag mga live show, mga live noontime show, may immoral ba yan, indecent ba yan, makasira ba sa pangalan ng Pilipinas, or may mga ginagawa ba na maka-epekto sa public, lalo na yung mga may kabastusan. So right talaga, and jurisdiction and authority and power yan ng MTRCB to control. At ngayong nasita nila, Kuya Mark, talagang nakita ng MTRCB na kumbaga sa kaso pa may probable cause dahil nga sa dami din ng mga netizens ang nag-react at nagreklamo. Hindi pa matatawag na probable cause ng MJ. Actually, binigyan muna sila ng pagkakataon to explain. That's why there's a show cause order ang inisyo ng MTRCB, and show cause order and to appear and to testify. Ibig sabihin doon, pursuant sa prinsipyo natin sa ating saligang batas, yung tinatawag na due process, binigyan muna sila ng pagkakataon to explain. So pag sa tingin ng MTRCB na hindi enough yung kanilang explanation, doon pa lang pwedeng ma-refer yan sa isang committee para there will be a proper investigation to check kung may tinatawag na may probable cause ba na ituloy ang kaso. Kasi hindi naman yan konting investigation Kasi pag nasa MTRCB yan, pag may probable cause na posible na may basihan, pwede na ang MTRCB mag-decide. But still, pwede naman i-appeal nila yan. So right naman ng respondent yan. But in this case, yung ginagawa ng MTRCB is actually in compliance with the due process clause ng ating saligang batas. Attorney, Kuya Mark, kasama pa ba yun sa kalayaan sa pamamahayag? Yung kalayaan sa pamamahayag, yung freedom of press, freedom of expression, hindi naman absolute yan. May limitation ang freedom of expression. Lalo na pag yung ginagawa mong show, it affects public morality, indecent yung ginagawa. Kasi may standard kasi ang mga program natin sa Pilipinas. We follow the Contemporary Filipino Culture Values. Yun ang dapat natin na sundin as a standard. So, yung freedom of press, freedom of expression, yes, mayroong sinasabi sa ating saligang batas na freedom of press, freedom of expression, but hindi absolute yan. One of the limitation, pag may kabastusan na ang ginagawa, indecent na yan, immoral na yan, na maka-epekto sa public na manood, lalo na sa mga kabataan, lalo na yung show na yan is a general patronage show, general live noontime show na kahit sino pwedeng manood. So, kailangan talaga na konting ingat dapat ang gagawin nila. Yung standard na gagawin nila, iba sa yung mga may review na, for example, yung mga movies bago i-show sa mga sinehan, may review pa ang MTRCB. Unlike pag mga live show, diretso play yan. Pag play yan, so yan, may reklamo. So, kailangan talaga sagutin ng isang show yan, yung notice ng MTRCB. Kasi kung hindi, posible yan. Kung hindi nila ma-explain ng maayos yan, pwedeng masuspend ang show, or kung hindi man masuspend, pwedeng ma-terminate, and otherwise, may criminal aspect pa yan. Pwedeng kung masinong maging liable, may kulong pa yan na 3 months hanggang 1 year, plus may fine pa na up to 100,000 pesos na as a penalty sa mga indecent and immoral show na nangyari, lalo na sa isang noontime show.
So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating advertisement. Thank you so much. At saka maraming salamat po sa mga viewers natin na lagi pong nakantabay sa ating mga ibinabalita araw-araw. At before natin tapusin ating programa ngayong araw mga kababayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, I greet this new day with gratitude and surrender. May your light guide my path and your wisdom fill my heart. Grant me strength to overcome challenges and grace to be compassionate to others. Help me grow in faith and love. Bless my endeavors and lead me to fulfill your purpose. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.